ating pagiging saksi sa Double B. Adik ka sa Jeng-Jeng! Anong sa Barangay Pansol? Iba ngayon, hindi ba? Ha? Ang mga nagaganap ngayon sa Luneta, kung saan kumakalat, nangangalap sila. Pero hindi yan nag-umpisa. 6 na milyong Nag-umpisa yan ng isang pirma. araw sa Cebu pa. Oo. Oo, mas nauna doon sa Cebu. Nationwide kasi. Oo, nationwide yan. Buong Pilipinas. Kasi kailangan kada congressional district 3%. may 3% ng mga botante, ha? Oo. At okay? 10% ng entire voting population. Yan. 3% ng bawat legislative Hindi district. sapat yung 6 na milyong pirma. Kailangan 6 na milyong pirma Represented. mula sa iba't ibang distrito na tigilang porsyento. 33%. Correct. Ang Di ba? bawat legislative Pirmahan. district. Umpisa na yan. Tignan na. Ngayon, ang tanong. Kayo ba, saan kayo? Makakakumpleto ba ng 6 na milyong pirma yung mga yan? Kasi mahabang proseso yan. Tapos yan, bibigay sa COMELEC, bawat pirma, iisa-isahin yun ng COMELEC. Ayo. Abay, ganong katagal. Ano pala yan? Madugong proseso. It's kung a yun lang long mga- and serious process. Kung lang yung mga lokal na mga halalan na may mga protesta Tapos na yung termino nung pinag-aawayang pwesto Hindi pa nabibilang, hindi pa tapos yun. Pero ang mahalaga dito, talagang iparating ng mga taong bayan ang disgusto nila sa pork barrel and anumang uri ng pork barrel. Bagay ang pesta, baboy. Mga tayo na. Kaya na, mga kumare, halika na. Kayo ng pinakamaganda Ayan. at kayong lahat ay sa amin sumama. Bakit? Bakit? Saan ba tayo pupunta? Sanay. Sa Luneta na laging masaya. Yeah! Tayo na Sa Luneta. At doon pumirma tayo. Dapat na kung tawagin Ay, hi na yung pasaport pare. Oy, makita natin Ano ko na? ang pinang alisin. Kaya't magmadali na at tayo'y tutuloy na sa Luneta. Tay! Kung makikita malamang babatas nagpapakasasa habang ang bayan ay nagdurusa kanya-kanyang modus ng pambubulsa. Tayo na Sa Luneta. at doon pumirma tayo. Pumirma tayo. Sa Bansa. kung tawagin ay Hi na yung paglapag barrel at doon Pakita natin. Yang pinay dapat na niyong alisin. Alisin. Kaya't magmadali na at tayo tutuloy na sa Luneta. Ay, marami doon, mga balimbing. Marami mga balimbing. Nasa kota na. Matatako sa baboy. Teka lang. Kain kayo. Inyong makikita mga mamaratas nagpapakasasa habang ang bayan Ay ay nagdurusa. Kanya-kanyang modus ng pambubulsa. Tayo na! Sa Luneta! Sa Luneta. At doon! Pumirma tayo! Sa bansa! Kung tawagin ay Hi na yung pagsaport barrel! Oy. Pakita Pakita natin. Yang pinamay dapat na niyong alisin! Alisin. Kaya't magmadali na at tayo'y tutuloy na sa Luneta. Kaya't magmadali na at tayo'y tutuloy na doon sa Luneta. Sa hi na yung pasaport barrel. Okay. Salamat ito sa po mga pag-attend kapuso. sa Sa me- hi na yung pagnatatap yan. Sandali. Para patas po ang pamamahayag, kukunin natin ang reaksyon ng Malacanang. Narito po yung reaksyon po nung Nino? tagapagsalita ni Pangulong Tagapagsalita. Hindi, tagapagsalita. Tagapagsalita. Spokesman. Ayoko, Englishero yan eh. Sir, yung reaksyon niyo po, sir? Englishero. tutuloy ang 2016 election.
Mario. Hindi At na- dapat pala sumulat tayo ng kung sakali pa. Alam mo ito, Bukas, text ito bukas. ni Aling Gigi. Tiga-bangko ito, ha? Isa sa Taga-bangko. pinakamalaking bangko Ano sa sabi? Pilipinas. Ha? Ito ang kanyang text, oh. Ngayong pambansang araw ng mga bayani, sabi niya. Ito, ha? sabi Hindi po amin mensahe ito. Mensahe po ito sa text ni Aling Gigi. Ako'y isang Pinoy. Malaking insulto sa katalinuhan ng mga Pilipino na ang tagapagsalita ng Pangulo ay hindi bihasa sa wikang pambansa. Buking na lumulusot pa. Hindi pala nararapat sila Sherda sa trabaho niya dahil ang tagapagsalita ng Pangulo ay dapat eksperto sa Pilipino at Ingles. Maraming mas qualified sa kanya. Kung may kahihiyan sila Sherda, dapat magbitiw na siya. Teka pala. Walang kahiyan. Si Aling Gigi po ang nag-text na ito. Aling Gigi. Ang sabi ni si Father, ang tawag po dyan, presidential spokesman. Okay. Tama na. Hindi, in fairness, yung kalahati lang ng balita kasi ang umikting. Siyempre, tigapagsalita yan ng mismong presidente. Pero ito sabi, Pero nag-text siya, nagpaliwanag naman pasensya na kayo dahil Sikat. hindi ako lumaki sa Tagalog. Nooy nagwika, siya ay may pangaral, Secretary La Sierda. Hoy! Ang hindi raw magmahal sa sariling wika ay mahigit pa ang amoy sa babahong isda. Ito Ang ang lansa-lansa. sama-sama ating pagiging saksi sa Double B! Pambansa, Secretary. mahina na raw siyang talaga. Sabi ni kasamang Balte, lalong lumabo ang Hey, Secretary La Sierda, you know, the Philippines, heroism is just a textbooks, okay? Nooy nag-uwi ka, siya ay may pangarap kay Secretary La Sierda. Hindi raw magmahal sa sariling wika ay mahigit pa at amoy sa mabahong isda. Kung sakaling tutuloy ang 2016 election. Eagle Cement ang matibay, Eagle Cement ang matibay, Eagle Cement ang matibay, Eagle High sa tibay. Sa standard ng Pinas, higher ang Eagle Cement. Sa standard ng mundo, higher ang Eagle Cement. Sa compressive strength, higher ang Eagle Cement. Eagle High sa tibay, Eagle High sa tibay. Eagle Cement, high sa tibay. Bili na sa inyong suking hardware or Hey. visit www.eaglecement.com.ph. Thou shall not be picon. Hey, Mag-jeng-jeng ka na lang! hey, Secretary La Sierda, the emergence of a national language that could unite the whole country is the realization of a dream that goes back to the year 1935. Uy, ano yan? Hindi, bakit hindi ako maintindihan eh? Ano yan? One of the more than 100 languages being spoken by the different ethno-linguistic groups of dwellers in the more than 7,100 islands comprising the Philippines. Hey, Secretary La Sierda, Congress shall make necessary steps toward the development of a national language Teka muna, teka will be muna. based on one of the existing native languages. Secretary La Ang mga Sierda? batas natin nasa wikang Ingles. But Secretary La Sierda, natin sa the mga Tagalog-based national language was taught in school only as one of the subject areas in 1940. What the? Once again, Secretary La Sierda, the national language issue is sparked heated discussion during the 1973 Constitutional Convention. What the? Therefore, Section 7, for the purpose of communication and instruction, Secretary La Sierda, the official language of the Philippines are Filipino, and until otherwise provided by law, English. What the? You know that, Secretary La Sierda? What the? So much to remember. How do I make this simpler? Hey, I'm James Reed, and I've got what you need. Something new just for you, and everyone smart prepaid too. Dial *121#, *121#. The only number you need for easy access to Smart Prepaid's many awesome offers. Discover what's new, like only calls 20, only calls streets, and more. Dial *121#, *121#. From the largest network. Smart. Live more.
Enjoy the hottest offers from Smart Prepaid like Only Call 20 with Only Calls and Only Twitter, 20 all-net texts, and 15 MB surfing. Promo runs till November 15, 2014 per DTI FTEB SPD permit number 0778 series of 2014. So as conclusion, therefore, whereas it is predicted, Secretary Sherda, that by the year 2000, the Philippines will be a Filipino lingua franca speaking nation, which is quite an achievement, brought within a time frame of around 65 years. Secretary Sherda, thank you. Nagdurugo ilong ni Arnold Clavio. Ano ba blood type mo? Thank you, sir. Oh, Bleed, oh. Secretary, Grabe, oh. oo, Secretary General Pang ng Red Cross. Tisyo. Padala nga kayo rito ng 5 truck ng dugo. Jesus Mario Joseph naman. Arnold, do you buy medicine in the butika? Opo. Ha? Opo. What is your style when you buy the gamot? My style? Yes, your style when you buy the gamot. How? When you How you buy buy the gamot? I should ask. Tanong. You ask. You know, you're an asshole, huh? Yes, I you ask. You always ask it. Asking me. What do you ask? I ask, is there right bed? Why right med? Why right med? Right med. Explanation, please. Because you should not be shy in asking for Why? a medicine that look alike right med. No, why right med? Why right med? Because You right explain med. properly, huh? Yes, of course. Okay, go. If the election will continue in 2016, What? yes. If right med is the #1 unit-branded medicine in the country. If the election, If the election will continue, if no election, well, they will continue. it's still the #1. Still #1 unit-branded medicine. You mean #1 I think all quality? the government officials should drink right med. Many right med. Many right med. There is right med for chemical imbalance. I see. So, right med is quality medicine. Yes. Good quality? Yes. High High quality, but low in price. I thought high quality, but price also high. No, low in price. But this is recommended and approved by doctor? According to technical term, it's economical. Oh, okay, very good. Yes, it's beyond our control. I thought everything is under control. Of course, because right med is made from the #1 modern laboratory in the world and the galaxy. In the Amherst Laboratories, huh? Amherst Laboratories. Amherst is the Yeah, pancit. yeah. The spaghetti and the It's amber. This is Amherst. Amherst. Yes, so always make it a habit when you go to the pharmaceuticals, always ask, is there a right med look-alike? I see. No, not look alike. Right med. Right, is Original. there a right med original? No, right med original. Huh? Is Right there a med. right med there? It's good medicine, huh? Right Yes, med. of course. I asked there in the corner. Yes. In the rotonda. Yes. I ask, You ask what? Ano? Sabi? You ask. Ma'am Susan Roses ang ka... Well, okay. we are on the page 2 already. Yeah, I'm on page 2. How come I have page 3? Is there right med? What's wrong? Again, I asked them, is many people buying right med? Yeah, so They said, yes, sir, many. So Secretary Lacerda, if you're experiencing a tongue twister, go to the pharmaceutical and ask for, is there right med? Because right med likes all Filipinos to be well. Yeah. When they are sick, to get well. Yes. They can afford. They can Diba, afford. with quality medicine. Because in right med, Right med? wanted. Ano wanted? Wanted. In right med, sick people is wanted. Okay. Bawal magkasakit. Okay. Wow, ang hirap nun ha. Bawal magkasakit. Wala ko, criminal. Wala niya. You know, ang hirap nun ha. Bawal magkasakit. Okay. I think right med, they cancel the contract. Oh my God. gosh. Christmas is nearing. Big contract canceled by right med. Oh no, I'm sorry, right med. Shield Bath Soap. Galit sa sakit. Blame it to Secretary Lacerda. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Honey! Gutom na ang mga baboy! Nasaan ang pigrolak? Eto na! Kakabili ko lang! Hindi to pigrola. Tingnan mo label. Ha? Pig? Oh, hindi! Pag di sigurado, kawawa ang baboy mo. Siguraduhin tatak Pigrolac ang binibili nyo. Pigrolac lang ang may Pigro Builders para malaman, malusog at maganda ang katawan ng baboy. Basta siguradong tatak Pigrolac, lamang ka sa malaman.
Vicky Morales po. Sabi ng daddy kong doktor, piliin ko lagi yung makabubuti pagdesisyon para sa pamilya ang pag-uusapan. Kaya ako, sa The Generics Pharmacy. Mabisa ang gamot, dekalidad, at abot kaya. Basta Generics, The Generics Pharmacy. Ang resetang sigurado, may Generics. Magre-reseta ba si Doc ng masama sa iyo? Basta Generics at gamot pang maintenance, TGP. The Generics Pharmacy. Nandito ang reseta ng doktor. Now with over 1,600 branches Pero, nationwide to serve you. Tapos naman no, nag-text sila sa mga reporter at sinabi na Kwan. In English. Oo, the only slippery when wet. Okay, nadulas. Oo. Kaya naman, pero ang sabi naman ng isang kongresista, Ang si twister. Congressman Rodolfo Albano, ito naman ang sabi ni Congressman Albano. Hi, Kong. Ang presidential spokesman, pag nagsalita yan, pinifeel niya o tinetest niya yung waters Para at least kung adverse yung reaction ng publiko pag may sinabi siya, at least may deniability yung amo. Pero naman yung mga presidential spokesman maski sa Amerika Sa Amerika marami silang presidential spokesman Susubukan muna nila, sasabihin nila, sige, palabasin mo to. Pag violent yung reaction ng tao, sasabihin nung Pangulo, hindi, wala akong sinabing ganyan. Ganito ito. Pero pag maganda ang tanggap ng tao, aakuin ng presidente. Pinakamalaki, pinakakontrobersyal, pinakamakulay at pinakasariwang balita sa larangan ng palakasan. Iuulat at babalasahin dito lamang sa Sports Saksi. Narito ang inyong mabilis, matalas at madalinong Sports Saksi. Ito si Gino Trinidad. Showbiz! Showbiz! Saksi! Sports Saksi. Sorry. Ito. Welcome to the Philippines. Spaghetti's here. Sports! Saksi! Cross kasi ito, tama. Cross na ho ito ng showbiz at saka ng sports. Pero, hindi ho siguro, ang showbiz ho dito, siyempre. Basketball. Imani. Apo ba talaga yun ni Kuya James? Yung sa archery. Apo ni Kuya Germs. Apo ni Kuya Germs. Tinawag sa akin yan ni Kuya Germs. Nung sabi ng sino? Pinapakiusap niya sa akin, i-cover ko daw yung apo niya. Not for anything kasi sabi niya, mapakalaki daw ng future at saka yung talagang dedicated sa craft niya of archery. Yan, tignan nyo. Si Luis Gabriel Moreno ang magbibigay sa Pilipinas ng ating kauna-unahang gintong medalya dito sa tinatawag na Youth Olympic Games. Ano yung Youth Olympic Games? Bigyan ko lang kayo na mabilis na background. Ito ho yung kalipunan ng pinakamahuhusay na mga future Olympians. Hindi ho ito biro-biro. Ano ho ito? All over the world. The best athletes, 17 years and under, iniipon ho dito. Ginawa ho sa Nanjing, China. At yung ating kapatid, si Luis Gabriel Moreno, ay nanalo ng gintong medalya doon sa tinatawag na Mixed International Competition. Kasama niya ang isang Chinese na si Li Jiamlin. Yan po yung kanya nakakampi at nagbigay ng gintong medalya. Sharing ho ng Pilipinas yan at saka ng China. Kita nyo? Yung dalawang bansa na hindi nagkakasundo dito sa pagdating doon sa tinatawag na teritoryo, pagdating sa sports, nagbubuklod at nagbigay ng gintong medalya na ngayon ipagmamalaki ng China at saka ng Pilipinas. Yan Luis po, Gabriel Moreno. Luis Gabriel Moreno. Napakagandang araw para sa atin dito sa Pilipinas. Ipagbunyi po natin to dahil hindi po araw-araw na makakadampo tayo ng gintong medalya sa Olympics. At para lang ho sa kapakanan ng marami, itong gintong medalya na to, technically, is the second gold medal. Hindi po ito first ever. Second gold medal na ito ng Pilipinas. At kung isasama ho natin yung ginawa ni Arian Sardinia noong 1988 sa Seoul Olympics noong ang bowling ay ginawang demonstration sport. So, marami ho, di ba? Kuya Germs, Papa Germs. Celebrate dito sa Pilipinas. Tapos, yung Gilas Pilipinas, nanalo pa sa kanilang tune-up games. One of the last two tune-up games nila kontra sa Egypt. 94-85 yung naging score. Yan po yung naganap na laban kahapon sa Guadalajara. At alam nyo, ang pinaka-nakakatuwa dito, 2,000 mga Pilipino nagbiyahe ng pagkalayo-layo galing Barcelona, galing Madrid para lamang bigyan ng suporta ang Gilas Pilipinas as they head off. No, first assignment ho nila ay sa darating na Sabado, Agosto 30. Pero itong araw na to, Mas Mike, itong si Luis Gabriel pala na ito at saka Miss Ali, produkto din ng paboritong eskwela namin, yung nasa Green Hills. Ano? Paboritong eskwela Paboritong natin. eskwelahan ni Mike.
Wala. UST kami ni Ali. Kami yung unang gumraduate doon, ha? Kayong gaganyan-ganyan. First batch. Primus ang tawag Primus, sa amin nga, doon. Primus. First. Ano ang tawag? Ang tawag? Primus. Primus, mga unang batch. Primus kami sa Ah, Green yun Hills. sila.